Ang affidavit o recantation ng dating sundalong si Orly Gutesa, maging ng tatlo sa mga dating bodyguards si dating Congressman Saldico, nakakabit sa counter-affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa Office of the Ombudsman. Pare-parehong bumawi ang apat sa kanilang aligasyong naghatid sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ang aligasyong ito ay kasama sa basehan ng rekomendasyong kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si Romualdez Co. at iba pang personalidad. Si Gutesa, sinabi pang ginamit siya ni dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta para patutuhanan ang affidavit na binasa niya noon sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi umano ito totoo. We had to submit Gutesa's affidavit sa ombudsman para maisaalang-alang din nila itong recantation sa pag-desisyon po kung whether itutuloy ang kaso or i-dismiss against Congressman Romualdez. Sabi pa sa supplemental affidavit, lumalabas din daw na tila gawa-gawa lamang ang naratibo laban kay Romualdez, lalo't nagsabi ang tatlong dating bodyguard na wala silang alam tungkol sa mga maletang puno ng pera na hinatid sa mga bahay ni Romualdez. Dahil din sa recantation ng apat, nalagay daw sa alanganin ang mga hawak na mga testigo ng ombudsman dahil magkakaiba na ang salaysay. Wala rin daw umiiral na prima facie o sapat na paunang ebidensya para sa mga reklamong ibinabato sa kanya. Sabi kahapon ng ombudsman, kahit bumaliktad si Gutesa ay meron pa silang 28 testigo laban kay Romualdez. Bukod sa mga testimonya, kasama sa ebidensya na sa ombudsman ay mga financial, corporation at AMLC documents. Sa pagkakataon ito ay dahil nabawasan yung ebidensya substantially. So nagkulat kami na parang the prosecutors appear to be adjusting ang nilalaman ng kanilang reklamo as the case goes along. Ang kontrasalaysay na yan ni dating House Speaker Martin Romualdez at ang mga ebidensya na hawak ng Special Panel of Investigators ang titimbangin ng Ombudsman para malaman kung may kasong dapat isampa laban sa dating Speaker sa Sandigan Bayan. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Baligod, Marcoleta, Defensor at ang Ombudsman.